Hi guys, magandang araw, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting channel. So sa video ito mga 59 ay magbibigay lamang po ako ng update sa inyo regarding po sa mga requirements kapag kukuha po kayo or magre-renew kayo ng inyong security guard license, no? So kung ano bang mga requirements ang kailangan nyong i-prepare bago tayo pumunta sa isang legit training center or tao na pwede nyo pagkatiwalaan para mag-process ng iba nyong 215 files, no? So marami po kasi nagko-comment mga 59 sa ating mga previous video na yun nga, magre-renew na sila, tapos kung ano daw yung mga requirements or ano yung dapat gawin para makakuha sila ng kanilang license, no? So ito po mga 59 ay para po ito sa mga baguhan or kumbaga sa mga pre-licensing or kukuha pa lamang, no? Or ngayon pa lamang mag-guardia. So ang kailangan po ninyong i-provide mga 59 na requirements is yung National Police Clearance, birth certificate is either NSO or PSA, diploma ng high school or transcript kapag college, no? Then 2x2 ID picture with name tag, 2 piraso. Then for renewal po mga 59, no, sa SG renewal, so ang kailangan nyo rin po i-provide is NPC or National Police Clearance, birth certificate of course, at Xerox ng inyong old license, diploma, at of course 2 piraso ng 2x2 ID picture with name tag, no? So para po yan sa renewal ng SG. Okay? So para naman po sa SO mga 59, no? Para sa SO na mabaguhan. So ang kailangan nyo pong i-provide mga 59 na requirements is National Police Clearance, certification galing po sa inyong present agency na halimbawa ay mag-upgrade kayo or kukuha kayo ng SO license. So kailangan po yan ng certification galing sa inyong present agency. Birth certificate is either NSO or PSA. Then of course yung diploma or transcript of records, and then 2 piraso po ng 2x2 ID picture with name tag. Okay? So para naman po doon sa mga SO na magre-renew, no, or SO renewal, no, ng kanilang license. So ito rin po ang kailangan nyong i-provide na requirements, no? So yung NPC ninyo or National Police Clearance, diploma or transcript, then Xerox ng old license nyo sa SO, birth certificate is either NSO or PSA, then 2 piraso ng 2x2 ID picture with name tag. Okay? So yung nabanggit po mga 59 na mga list ng requirements is updated po yan ngayong 2025. So yung mga requirements na yan mga 59 ay personally po ninyong kuhanin yan or i-prepare. Then after that mga 59 ay pwede kayong pumunta sa isang training center, dalhin po ninyo yan, or sa isang tao na pwede nyo pagkatiwalaan para mag-process po ng inyong karagdagang 215 files. Kasi hindi pa po yan buo, kumbaga, no? So kumbaga partial lamang yan na mga requirements para makakuha kayo ng license. So mayroon pa po yung additional or karagdagan pa ng mga requirements which is makukuha naman po natin sa training center. So andun po yung training certificate, firing certificate, neuro drug test, so at iba pa pong mga requirements. So yun po ang makukuha natin sa training center, na kailangan po natin pagsamasamahin po lahat yan sa isang folder para makakuha po tayo or makarenew tayo ng license sa Camp Crame. Okay? So dun po sa mga gusto pong magpa-assist sa atin, no, or magpatulong kung paano ang proseso, so nakalagay po dyan ang aking cellphone number sa comment section, nilalagay ko po dyan. So pwede po kayong mag-PM or tumawag po sa akin para mabigyan ko po kayo ng karagdagan pang mga impormasyon regarding po sa proseso ng pagkuha ng security guard license. Meron din po akong video mga 59 na in-upload dyan, yan, no? Panoorin po ninyo para kahit pa paano ay magkaroon po kayo ng idea regarding po sa process ng security guard license. Okay? So yun mga 59, sana kahit papano ay nabigyan ko po kayo ng konting idea. Kung sa tingin po ninyo mga 59 ay nakatulong po sa inyo ang video na ibinahagi ko po sa inyo,
Sana po ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, comment, of course mag-subscribe po sa ating munting channel para updated pa po kayo sa mga sunod na video na ating pang i-upload. So yun mga 5-9, maraming salamat po. God bless us all.